Hana, Nay! Bakit po di nagalaw si tatay? Di po ba magaling na albularyo si tatay? Hindi po siya basta-basta matatalo ng aswang, diba? Malakas si tatay. Nagpapahinga lang po siya. Nagisingan natin si tatay. anak, tumayo ka na. Bahala namang taga-barangay sa tatay ko. Nandito na sila. Hindi! Natutulong lang po ang tatay ko! Huwag niyo po kunin ang tatay ko! Tatay! 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 Diyos ko, Hana! Sabi ng tatay ko, makadurog puso talaga ang iyak na pinakawala ni Hana na noon ay 10 taong gulang lang. 18 taong gulang ang tatay ko noon. Nasaksihan niya ang buong pangyayari. Nagsimula ang lahat bandang 6:00 ng gabi. Nang umalis na ang mga nagpapagamot, isang babae ang dumating. Bakas ang galit sa mukha. Sa kabila ng pagharang ni tatay, nagpumilit yung babae na pumasok sa loob ng bahay. Aldo! Lumabas ka dito! Harapin mo ako! Huwag kang nagtatago sa likod ng uhugin mong alalay! Wala dito ang asawa ko. Kung may kailangan ka sa kanya, makikisuyo ako na bumalik ka na lang bukas. Asawa mo? Ang yabang. Eh kung pinupuno ko kaya ng insekto yung bunganga mo, ha? Tama na yan! Ano bang ginagawa mo dito, Landa? Aldo, bumalik ka na sa atin. Naiintindihan ko na nagtatampo ka sa akin. Alam mong hindi simpleng tampo ang sitwasyon natin, Landa. Nananakit ka ng tao! Nananakit ako dahil yun ang trabaho ko. Doon ko kinukuha ang pagkain natin. Dahil kung aasa ako sa pag-aalbularyo mo, mamamatay tayo sa gutom. May hanap buhay ako! Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa'yo na masama ang pinagkakakitaan ng espiritual. Nawawala ng bisa ang gamit. Nilalapitan din ng masamang elemento ang nagpapabulag sa salapi. Anong hanap buhay? Ang pag-aalahas mo? Ang pagtitinda mo ng mga itinanim mo? At anong aasahan mo sa akin? Palagi na lang maghihigpit ng sinturon? Magtitipid? Natural, hindi! Umalis ka na lang, Landa. Bumalik ka na sa bahay mo. Walang kasama ang anak mo. Anak natin! Anak mo din siya, Aldo! Alam mo sa sarili mo na hindi akin na batang yon. Anak siya ng lalaking nakaniig mo sa ritual na ginawa ng inyong samahan. Minsang bilog ang buwan. Ano? Hindi yan totoo! Sa'yo ang batang yon! Nakita ko kayo. Nakita ko ang lahat-lahat! Nakakadiri kayo! Aldo, alam mo na kailangan naming gawin yon. Dagdag enerhiya. Ang pag-iisa ng aming mga katawan ay walang kahulugan. Hayaan mo, hindi na ako sasama sa mga ganung gawain. Umuwi ka na sa amin ng anak mo. Sige na. Hindi. Ikaw ang umalis. At huwag mo na kaming guluhin pa ng aking pamilya! Ano pa bang gusto mo, ha? Nakikiusap ako ng ayos sa'yo! Ano at ayaw mo? Ito bang manghuhulang to ang ipinalit mo sa akin? Wala! Wala na akong gusto sa'yo! Anong sinabi mo? Anong wala? Aldo, nalalabuan ka lang. Galit ka eh. Hindi, Landa. Hindi na talaga kita kayang pakisamahan pa. Nawala ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo nang makita ko kung paano ka mambarang at punong-puno ng tuwa ang mga mata mo. Dumating ang noon ay 10 taong gulang na si Hana. Upang iiwas ang anak sa gulo, iniwan kay tatay ang bata at kinaladkad ni Aldo ang babae palabas ng bahay. Bigla ang buhos ng ulan. Nakapuslit si Hana. Humabol sa ama. Saktong nagbagong anyo ang babae na kung tawagin ay Landa. Nang tangkain niyang lapain si Hana, humarang si Aldo.
Siya ang napuruhan at nilapa na naging sanhi ng kanyang pagpana. Hana! Ah! 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 Por Jimalo, quod iminit, nubes sanguis mios. Huwag ka nang umiyak, Hana. Magiging ayos lang ang lahat. Mahal ka ni tatay. Napuruhan ang tatay ni Hana. Ang aswang naman na si Landa ay nakatakas. Hindi naglaon ay nagkasakit ang ina ni Hana. Nang makahanap ng albularyo, huli na ang lahat. Malala na ang tama ng barang. Naiwan si Hana na ulilang lubos sa murang edad na 10. Doon nakilala si Hana bilang batang magaling manghula. Sa mura niyang edad, namana niya ang galing ng ina sa pagbabasa ng baraha. Ralph, anak, nakatanaw ka na naman sa kabilang bahay. Kagagaling mo lang doon kanina. Baka naman mapagkamalang kang stalker niyan. Tay, tingnan niyo oh. Lumabas na naman si Fred. Oh, ano namang masama doon? Naninigarilyo lang naman ha. Tingnan niyo. Pagkaubos po ng yosi niyan, aalis yan. Tapos, pagbilang lang kayo ng saktong 10 minuto, lalabas yung katulong na si Amor. Anak, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi ka handang maging parte ng responsibilidad. Paano kung handa ako, Tay? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ha? Hindi mo pa rin ba nakakalakhan yung pagkagusto mo kay Hana? Abay, 10 taong ka pa lamang noon. Dapat yata ay hindi apelyido ko ang dala mo. Kung hindi ang kay Ralph Recto. Si tatay naman. Oh, bakit? Totoo naman 10 taon ang pagitan ni Ralph Recto at Vilma Santos. Ayon sa kwento ni Ralph, nagkagusto siya kay Vilma Santos na makita niya sa TV at sinabi niyang magiging asawa niya si Vilma. Tinutuon naman po niya. At ganyan ka din. Lidya kang bata ka. 10 taong gulang ka lang nang makita mo yang si Hana. Sa sagalaan, bigla mo akong sinabihan ha. Siya ang gusto mong mapangasawa. Totoo po yun. Limutin mo na yan. Kita mong may asawa na. Itigil mo na rin yung pamamasukan mo bilang boy. Mamaya kung ano ang magawa mo dala ng bugso ng damdamin mo. O pag-ibig kapag tumama ka kanino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Sa mga kabataan na kung tawagin ay Gen Z, sigurado kung sisigaw ang mga yon ng cringe kapag narinig. Pero sa katulad kong millennial, na tila ba na pana ni Cupido, tamang-tama lang ang matandang kasabihan na yon. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, pagbati mula sa isa sa mga probinsyang isinasagisag ng 8 sinag ng araw sa ating bandila. Kung sakaling ako po ay makagamit ng malalim na salita, nahingi na po ako ng sorry. Sadyang normal po sa aming lokalidad yon. Ako po si Ralph, pero hindi rekto ang apelido ko. Ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang babaeng na bansagang matrona nang dahil sa kakulitan ko at masigasig na panliligaw sa kanya. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang aming karanasan na may kinalaman sa aswang. Nangyari yon 16 na taon nang nakalilipas. Pero hayaan niyong simulan ko sa taong 2007, ang taon na ginago si Hana ng asawa niya. Good morning, Hana. Ate Hana kasi. O kaya pwede ding tita o lola. Hindi ka naman ganun katanda. Mas mukha ka pang bata sa akin eh. Paano po impo, Ralph? Lagi kang nakakunot noo. Nababawasan ang pagkapugi mo niyan. Pogi ako? Talaga? Oo, kamukha ka ng tatay mong si Mang Rodi. Mas pogi ako dun. Siya nga pala, ang Kuya Fred mo ba nakita mo? Eh hindi, bakit? Nagising kasi ako wala sa kwarto. Baka kako,
Inaasikaso ang kanyang mga manok na panabong. Baka siya na yun. Teka, nagkape ka na ba? Mamaya na lang. Tapusin ko na muna ang pagwawalis. Ay, hindi. Bitawan mo yung walis tingting. Sumama ka na sa akin sa loob. Mag-umagahan ka ng ayos ha, bago ka magtrabaho. Masama ang gumagawa na wala pang laman ng sikmura. Wala akong ganang kumain kapag umaga, pero sumunod ako kay Hana. Hindi lang sa dahil tama ang sinabi niya at gusto ko siyang sundin. Yun ay dahil gusto kong patunayan ang kutob ko na magkasama na naman sina Fred na asawa ni Hana at ang katulong nila na si Amor. Pagpasok namin ni Hana sa kusina, dinatnan namin ang dalawa. Ewan ko kung nakahalata si Hana, pero ako, oo. Ay, good morning, Hana. Namili na ako. Oo nga, kita ko. Fred, saan ka galing? Hinanap kita kanina pero wala ka. Medyo hindi ako makatulog. Kaya nagpasya akong gumising ng mga aga. Nag-jogging ako ng konti. Nang nakamaong pants at collared shirt, sinong gunggong ang maniniwala sa'yo? Nang nakapantalong maong at pampormang t-shirt ka? Huli ka! Huli ka! Kumag ka! Yari ka! Dumaan din kasi ako sa church. May iniabot ako kay Pastora. Kasama ka ni Fred? Ay, hindi. Nakita ko lang siyang nagja-jogging na pauwi na ako mula sa pamamalengke. Nagmabuting loob ang asawa mo na tulungan na ako sa pagdadala ng pinamili ko. Ganun ba? Siya nga pala. Sabi ni Pastora, nakita ka daw niya na nasa simbahan sa bayan. Sa Immaculata. Noong isang linggo. Huwag mong sabihin, nagsimba ka na naman doon. Ano namang masama? Bago mo ako naging asawa, alam mo na isa akong katolikong sarado. Maging mga magulang ko ganun din. Bihira kang makita sa aming chapel services. Tapos makikita ka ng pastora namin na nasimba sa katolikong simbahan. May rosaryo ka pa daw. Nangako tayo na irerespeto natin ang kanya-kanya nating paniniwala. Itinatama lang kita. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Hindi na dapat pang i-venerate si Mama Mary. Na-serve na niya ang purpose niya noon pa. Oy, iniiba ng usapan. Idinadaan na sa religion, no? Masamang lalaki ito. Fred, tigilan mo na yan ha. Tinanong lang kita tungkol sa bakit ka maaga nawala sa higaan. Hindi mo kailangan tirahin ang paniniwala ko. Parehong Diyos ang pinagsisilbihan natin. Kapansin-pansin na sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa, masayang masaya si Amor. Sa bagay, kung nadiligan ka nga naman ng magdamag, bakit ko alam? Gabi-gabi sa may teres ng bahay namin, nakatanaw ako sa bahay ni Hana. Kita ko sina Amor at Fred na napuslit sa kalaliman ng gabi. Madaling araw na akong bumalik. Bakit hindi ko sila isumbong? Dahil ayokong umiyak si Hana. Pero isang araw, Aanhin mo yan. Ba't ka nagsisibak ng kahoy? Wala na bang gas? Hindi. Para ito sa mais. Ayun oh. Naani ko ng mga tinanim natin. Kumuha ko ng ilan. Pangkain natin dito. Ba't sa kahoy ka magluluto? Ang laki naman ng tangke ng gas natin sa loob ah. Uy, bang sarap ng mais kapag sa kahoy ang luto. Pasok ka na ulit sa loob. Baka tamaan ka ng talsik ng kahoy. pero hindi pumasok si Hana. Bagkus ay umupo siya sa kahoy na silya sa isang tabi at tumingala. Binitawan ko ang palakol na hawak ko at lumapit sa kanya. Dahil hubad-baro ako noon, nagpasya kong magsuot ng aking pang-itaas at pasimpleng sumandig sa pader na malapit kay Hana. Nang magsalita siya, doon ko nalaman na hindi ko na pala kailangang magsumbong pa. Alam na pala niya. Ralph, may asawa ka na ba? Ano? Anong tanong yan? Girlfriend. Ikaw lang ang gusto ko, Hana. Kaya parehas wala. Wala. Inihintay ko pa kasi na maging malaya yung babaeng gusto ko. Alam mo ba, sa mag-asawa o kahit sa magkasintahan pa lang, ramdam ng isa o nananawa na o nagloloko ng katipan nila. Ako ramdam ko, may ginagawa si Fred. Hana, Ibang amoy niya eh.
Nag-iba na din ang paraan ng paghalik niya. Minsan na lang niyang gampanan ng papel niya bilang asawa. Malay mo naman. Lilipas din yun. Alam kong alam mo na hindi. Alam kong may alam ka. Pero hindi ako nagpunta dito para tanungin ka. Nandito ako para magpasalamat. Ha? Eh bakit naman? Sabihin na natin na may alam nga ako. Hindi ba dapat ay magalit ka sa akin? Dahil inilihim ko? Sa halip na isumbong ko sa'yo. Hindi mo sinabi sa akin dahil nirerespeto mong damdamin ko. Ipinagpapasalamat ko yon. Bihira sa taong uunahin na kapain ng damdamin ng iba. Lalo't sa tingin nila nagmamalasakit lang sila. Kung may kutob ka na, edi... Oo, alam ko na may ginagawa sila ni Amor. Hinihintay ko na lang na iwanan niya ako ng tuluyan. Hindi ka man lang ba lalaban? Nagawa ko ng lahat. Lahat-lahat. Kung may isa man akong pinagsisisihan, yun na yung tinalikuran kong aking gamit. Siguro masakit talaga ang loob ni Hana. Dahil sa simpleng palitan na yon, nagawa niyang ikwento sa akin ang nakaraan nila ni Fred. Masakit para sa akin yon. Malaki talaga ang gusto ko sa kanya. Pero dahil nais kong maibsan ang sama ng loob ng babaeng pinahahalagahan ko, nakinig ako sa kanya. Ayon kay Hana, nakilala niya si Fred nang minsan siyang ginabi sa Quiapo. Sige, bukas na lang. Salamat sa pagtulong dito sa accordion. Nay, Tay, uuwi na po ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Naku, ginabi na pala ako ng gusto. Anong oras na ba? Nasaan na bang cellphone ko? Naku naman, lowbat pa. Ha? Sinong nandyan? Customer na po ba kayo? Sarado na po lahat ang pwesto. Bukas na po kayo bumalik. Bandang 6:00. Buhay na po ang lugar. Anak, takbo! Sabi ni Hana, parang narinig niya ang boses ng nanay niya. Kaya naman kumaripas siya ng takbo. Sa ginawa niya, narinig niya na may tumatakbong mga yabag din ang nakasunod sa kanya. Abot-abot ang kabog ng dibdib ni Hana. Kaya naman sobra din ang hingal niya. Hanggang sa... Aray! Miss! Okay ka lang ba? Tulong! Parang awa mo na! Sino ka? Bumalik ka dito! Duwag! Babae lang kaya mo! Huminga ka ng mabagal para kumalma ka. May hika ka ba? Any underlying medical condition? Wala. May naiisip ka ba na pwedeng magtangka sa buhay mo? Sino ka ba? Hindi ako masamang tao. Tinulungan nga kita kanina, remember? Napatanong lang ako. Ako si Fred. Hana? Kung ikakapalagay ng loob mo, isa akong taong simbahan. Hindi ng Quiapo, pero sa isang Christian church. Kagagaling ko lang sa isang kaibigan ko din sa may Plaza Miranda. Tinalang pala na mali ako ng daan. Salamat sa tulong mo kanina. Hello? Gusto ko pong mag-report ang isang insidente. Dahil sa nangyari, naging malapit si Hana at Fred. Hindi naglaon ay niligawan siya ng lalaki. At makalipas ang ilang buwan, naging magkasintahan sila. Patuloy naman ang pagiging manghuhula ni Hana. Isang araw, niyaya siya ni Fred sa Mamon Look. Okay na yan. Protektado ka na. Basta iwasan mo lang ng malaktawan. At huwag kang makalimot na magsimba sa loob ng Siyam na Martes, diyan sa simbahan ng Nazareno. Yun na yun. Tapos na. Bukas ulit. Si Fred? Bakit kaya? Hello, Fred? Napatawag ka? Gusto sana kitang makausap. Busy ka ba ngayon? Hindi naman. Pwede ba tayo magkita sa Mamon Look?
O di ka pwede ng karne ngayon? Huwebes ngayon. Pwede naman. Sige, magkita tayo. Hintayin na lang kita dito. Pagdating ni Hana sa nabanggit na kainan, nandun na si Fred. Seryoso ang itsura ng lalaki. Kinabahan si Hana noon. Akala niya makikipag-break na ang lalaki sa kanya. Lalo na at ang naging tema ng usapan nila ay... Hana, bago ang lahat, gusto ko sanang malaman kung gaano ka ka-attached yan sa panguhula mo. Bakit? Gusto ko lang malaman kung gaano katimbang sa buhay mo ang bagay na yan na minana mo sa nanay mo. Ayon sa'yo. Mahalaga. Dahil ito ang kabuuan ng pagkatao ko. Alam mo ba sa Bible, masama ang kapalaran na naghihintay sa mga katulad mo? Ano? Sa Leviticus chapter 20, verse 27, at sa Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 13, isinusumpa ang mga manghuhula at mga mangkukulam. So ano ibig mo sabihin? Na mag-split na lang tayo dahil hindi mo tanggap ang pagkatao ko? Mahal kita, Hana. Gusto kong maligtas ka. Hindi lang sa pisikal, maging sa kabilang buhay din. Alam mo, Fred, sa halip na born-again Christian, mas nagtutunog ka ng ahente ng isang relihiyon na nagbabahay-bahay. Alam mo yun? Pasensya ka na. Mali ang paraan ko ng paglapit sa'yo tungkol sa bagay na to. Nakaka-offend ka eh. Yun ang totoo. Oo, mali ako. Sorry. Ito lang bang pag-uusapan natin? May iba pa sana. Hulaan ko. Ang pagsamba namin sa Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, Yan din sana. Dahil mali ang kaugalian na yan ng mga Katoliko. na yun ay pinagbabawal sa Exodus, Isaiah, unang libro ni Juan, sa Galatians, at sa unang libro ng Korinto. Fred, alam ko ang Biblia ko. Sarado akong Katoliko. Mali kayo ng pagkakilala sa amin. Teka lang, Hana! Hana! Lumabas si Hana na gabi na at nagpupuyos ang kalooban. Mahal niya si Fred, pero mahal niya ang relihiyon na kinamulatan mula sa kanyang mga magulang. Maging ang espiritual na kaalaman ng pagbabasa ng baraha at ang panggagamot na mula sa kanila. Lumaki siyang may takot sa Diyos at nasunod sa kanyang mga salita. At alam niyang bilang Katoliko, hindi sila nasamba sa ribulto. Wangis lang yun, ngunit hindi sinasamba. Ba't ba kasi ang big deal sa kanya? Siya ba tinuya ako sa pagiging OA niya sa Bible verses pero nagyoyosi? Tumitingin sa legs ng ibang babae? Nakipag-flirt sa mga churchmates niya? Aray! Dahan-dahan! Anong... Huwag kang gagalaw ng masama. Sumunod ka lang sa akin. Kung hindi lalaslasan kita ng leeg. Sino ka ba? Sino ako? Malalaman mo din bago kita tuluyang paslangin. Lakad! Bago mangalay ang kamay ko. Ramdam ni Hana ang tulis ng nakatutok na patalim sa tagiliran niya. Batid niya na kung magtigas siya ng ulo, siguradong hindi magdadalawang isip ang may hawak ng patalim, nagripuhan siya. Kinaladkad siya noon sa isang tagong kanto ng Quiapo at pasalyang itinulak. Sadsad si Hana sa asfalto. Naramdaman niya na nabalatan ang tuhod at siko niya. Sino ka ba? Ano ba kailangan mo? Anong kailangan ko? Ano nga bang kailangan ko? Kung sasabihin ko ba sa'yo, ibibigay mo? Kung kaya ko rin lang, bakit hindi? Ang buhay mo! Yun ang gusto ko! Ibigay mo sa akin ang buhay mo! Anong... Nek mo! Ang Panginoon lang may karapatang bumawi ng buhay. Ana? Nasaktan ka ba? Akala ko talaga katapusan ko na eh. Salamat sa pagliligtas sa akin. Paano mo nalaman kung nasan ako? Nakita kita. Tinatawag kita pero hindi nalingon. Nahalata akong tensyonado mong galaw. Nasanay na ako sa pagbasa ng galaw ng tao.
Kailangan kasi kapag nag-spread kami ng gospel. Kung ready bang makinig o hindi. Buti na lang. Salamat, Fred. Anong ginagawa mo? Hana, itong pangyayari na to, iminulat ako sa katotohanan na anumang oras ay maaaring mawala sa atin ang mahal natin sa buhay. Oo, tama ka dun. At nakanuhod ka dyan sa isang tuhod mo. Ayokong mag-aksaya ng panahon. Kaya naman, bago ko tawagan ng mga pulis at maabala na naman tayo, Ha? Anong... tanggap ko ang pagiging manghuhula mo, ang paniniwala mo sa gamit, mga engkanto, maging ang pagiging saradong katoliko mo, niyayakap ko yun ng buong buo. Kaya naman, Hana, please, will you marry me? Bago dumating ang mga pulis, sumagot na si Hana ng oo. Ibinigay nila ang naiwang patalim ng salarin, ngunit walang nakuhang fingerprints. Ilang panahon pa at nadistino si Fred sa probinsya na pinanggalingan ni Hana. Sa amin. Kung may pinanggalingan ang salitang bittersweet, ako na siguro yon. Dahil yon ang naramdaman ko nang muli kaming magkita. Buong higpit ko siyang niyakap para lang malaman ko na kasal na pala siya. Hana! Kumusta? Ang laki mo na ah! Lalo kang gumanda, Hana. Salamat! Kasama mo siya? Namamalat ba? O alang ni tatay ng salabat? Bibigyan ko kayo. Ralph, ito si Fred. Ikinagagala kitang makilala, pare. Ralph, Fred, Isa siyang pastor sa kanila. Sakto na destino siya dito sa lugar natin. oh, Christian ka na, Hana? Hindi. Mabuti na lang. Akala ko tinalikuran mo ng pagiging katoliko mo. Mabait ang asawa ko. Asawa? Oo, asawa ko si Fred. Pinayagan niya ako manatili sa paniniwala ko. Ang linyang lahat ng pangarap ko'y bigla nang nagunaw. Sa panaginip na lang pala kita maisasayaw. Mula sa kantang Ang Huling El Bimbo ang nag-register sa utak ko. Pagkarinig ko ng sinabi ni Hana, gusto kong bigyan ng Best Actor Award ang sarili ko na kinaya kong huwag maglupasay sa harap niya. Binigyan ko siya ng isang ngiti na sa tingin ko naman ay mukhang natural. Kasal ka na? Congratulations, Fred. Maswerte ka kay Hana. Alagaan mo siya. oo naman. Sa bigat ng pinagdaanan namin ni Hana, hindi ko basta itatapon yon. Ang may manuksuman sa aking babae. Isa pa, bawal na bawal sa Bible ang mga lunya. Hana, best wishes. Hangad ko na maging masaya ka. Salamat, Ralph. Hoy ha, welcome ka pa din sa bahay. Hindi na kayo iba sa akin ni Mang Rodi. Hindi ako mahilig uminom ng alak, Madam Venus. Pero sa pagkakataong yon, gusto kong makalimot. Kaya naman ang gabing yon, pag uwi ko sa bahay, napag-initan ko ang lambanog ni tatay. Hindi din nainom ng alak si tatay. Ginagamit niya ang lambanog bilang pang-akit sa mga engkanto. Dala ng matapang na amoy noon, pinag-initan ko din ang nananahimik na videoke namin. Paulit-ulit kong kinanta ang Huling El Bimbo. Kamukha mo si Parluman. Panginoon kong bata ka, Ral. Nasa labas pa lang ako, dinig na dinig ko na ang boses mo. Kanina ka pa daw nagngangangawa, sabi ng mga kapitbahay. Nangyayari pa sa yung bata ka. Ay, anong gagawin ko? May asawa na siya. Lalabas lang ako saglit, ha? Tigilan mo na muna yung pagbibidyoke mo. Wala na. Maawa ka naman sa tenga ng mga kapitbahay natin. La 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 la
Hana, mahal na mahal kita. Sige lang. Sige lang. Kung saan ka masaya. Oo, handa na akong magpaalam sa nararamdaman ko sa kanya. Pero ginusto ko na ipaalam sa kanya ang nilalaman ng damdamin ko. Mula pa noong 10 taong gulang ako, sa mura kong edad na yon, pinangarap ko na siyang mapangasawa. Ngunit sabi nga ng mga kabataan, life's a pitch, palitan nyo lang ng letter B. Hindi niya ibibigay ang gusto mo. Salamat sa espiritu ng lambanog, lumakas ang loob ko. Saan nga bang bahay ni Hana Lalabs? Eto. Ang baho naman. Saan nanggagaling ang amoy? Paano na yun? Aswang! Lalako mo! Tay! May aswang po kinahana! Tay! Dalhin niyo po magagamit niyo. Pamuksan ang aswang. Nakakita po ako ng aswang sa may bahay ni Hana. Ha? Teka. Rat? Kumalma ka muna. Anong nakita mo? Malaking aso. Itim na malaking aso. Amoy pa! Itim na aso na malaki at amoy paa. Hindi naman siguro si Donald ko ang tinutukoy mo. Ano? Donald? Oo, eto siya, oh. Tag-alulong ito kahit walang dahilan. Pero malambing to. Kinakatakutan lang dahil malaki at itim na itim. Kaya sa hapon ko na lang ipinapasyal para walang masyadong tao. Dala ng pagkapahiya at tuluyang pagkahulas ng kalasingan ko, hindi ko na nagawa pang ituloy ang pagtatapat kay Hana. Lumipas ang ilang buwan, nabalitaan ko na naghahanap ng boy para sa maliit niyang farm si Hana. Nag-apply ako. Hindi naglaon ay si Amor naman ang sumunod na dumating bilang kasambahay nila. At hayo na nga kami ni Hana, magkatabi sa likod bahay na silbing small farm niya. Pinag-uusapan ang asawa niya. Oo. Tanda ko pa nang ginulat mo kami. Dahil biglang umuwi ka dito sa atin. Dalang asawa mo. Asawa? Asawa ko pa ba talaga siya, Ralph? Pwede pa ba ako matawag na asawa niya sa nangyayari? Hana, nandyan yung Mang Rudy. May sasangguni daw sa'yo. Sige, papasok na ako sa loob. Pakibigyan mo na muna ng maiinom. Okay, dun ko siya pinaupo sa may garden. O paano, Ralph? Salamat sa pakikinig sa akin, ha? Harapin ko na muna ang tatay mo. Ano kaya sadya nun sa akin? Matagal-tagal ko na din hindi naririnig ang may isasangguni ako sa iyo. Bakas ang saya at antisipasyon sa mata ni Hana. Para siyang bata sa Christmas na excited magbukas ng regalo. Dahil curious din ako, pasimple ko silang sinilip ni tatay. Ginawa kong dahilan ang pagdidilig ng mga halaman sa garden. Hana? Pasensya ka na sa abala. Naku, kayo naman. Hindi na po kayo iba sa akin. Ano po sadya niyo? Ang anak kasi ni Tasing, ilang buwan nang hindi umuuwi. Alalang-alal na sila. Matitinang ko sana sa iyo, sa baraha. Paano kaya? Gusto ko po sana makatulong pero tinalikuran ko na po yung pagbabasa ng baraha. Maging ang pagrorosaryo ko nga, akin ang tinigil. Nako, hindi ko alam. Pasensya ka na. Nabala pa kita. Ilang taon na po ba yung nawawala? 17. Sige, Mang Rodi. Saglit lang, may kukunin ako. Dito muna kayo. Saglit na umalis si Hana. Pumasok siya sa loob ng bahay. Pagbalik niya may dala na siyang puting tela at baraha. Ginamit niyang panlatag ng lamesa ang puting tela at nagsimula ng magbasa. Hiningi niya ang buong binyagang pangalan noong pinapatingnan ni tatay.
Pagkatapos ay nagsimula na siyang maghanay-hanay ng baraha. Buntis na siya. Mga 4 na buwan. Doon sa boyfriend nakikituloy. Naku po, magkuhurmentado si Taseng. Sigurado ka, Hana? Hindi magkakamali ang baraha. Queen of Hearts. Pinatungan ng 4 hearts, pinatungan pa ng 2 heart. Ang 4 hearts ay nagpapahiwatig ng 4 na sulok ng kwarto o sexual na relasyon. Ganun ba? Maaari ding nangangalunya. Pero dahil ito hindi pa naman kasal, ito ay sexual na relasyon. Ang 2 heart ay pwedeng abroad, promotion, kasal o pagkabuntis. Malinaw na buntis ang mensahe ng baraha. Salamat, Hana. Eto ang 5,000. Bayad ng mga magulang. Naku po, wag. Hindi ko po matatanggap yan. Bawal po, mapapalo ako. O siya, sige. Ibabalik ko na lang sa kanila ang pera nila. O, paano, Hana? Uuna na ako, ha? Ihatid ko na kay Kasing ang balita. Sige po. Siya nga pala. May ipinasasabi po ang tagabasa. Ano yun? Sabi po sa mensahe, kapag po pinuntahan doon sa bahay ng boyfriend, huwag lang itanong kung nandun ang anak nilang babae. Basta pagbukas pa lang ng gate, sabihin ng, nandito kami para pag-usapan ng mga bata. Sige, ibibiling ko. Ralph, masamang nakikiusyoso sa usapan ng may usapan. Sorry, Tay. Alis na ako, Ralph. Huwag mong pasakitin ang ulo ni Hana. Pag-alis ni tatay, nakita ko na nakatitig si Hana sa baraha niya. Para bang ang lalim ng iniisip niya. Ilang sandali pa at tinawag niya ako. Pinaupo niya ako sa silyang binakante ni tatay. Ang saya sa mata niya ay nawala. Bagkus ay lungkot at pangamba ang aking nakita. Aabalahin lang kita saglit. Diyan ka lang, samahan mo ako. May titingnan lang ako. Okay, sige. Dito lang ako. Ana? Bakit? Anong nakita mo? Totoo ang kutob ko. Nangangaliwa nga si Fred. Ang linaw-linaw. Ang sakit. Ba't niya nagawa yun? Hana. Alam mo kung anong mas masakit? Kinakaliwa na nga ako ng asawa ko. May naghihintay pang kamatayan sa akin. Ano? Anong sinabi mo, Hana? Ralph, may baraha ako ng kapahamakan. 4 flower. 4 flower, ang baraha ng kamatayan. Bagay na hinding-hinding gugustuhin ng sinuman na pumatong sa baraha nila. Sa kaso ng hanayhay ng baraha ni Hana, nakapatong ang 4 flower sa Queen of Hearts. Ang King of Hearts naman ay napatungan ng Ace Spade, 4 hearts at ng Queen of Flowers. Nangangaliwa si Fred. Malinaw pa sa sikat ng araw. Mamaya pag uwi ko sa amin, magtatanong ako kay tatay ng pangontra para sa baraha ng kamatayan. Salamat, Ralph. Pero wag na. Sabi ng aking tagabasa, kailangan ko na pagdaanan ng lahat ng yun. Ano? Sino ba yung tagabasa na yan? Katarantaduhan? Yun ang nagbubulong sa akin kapag nagbabasa na ako. Dahil sa kanya, hindi baraha nakikita ko sa harapan ko kundi parang comics. Ang linaw. Ibig mong sabihin, espiritu ang nagbubulong sa'yo, ganun ba? Oo, ganun na nga. Ilang araw pa ang lumipas. Isang tawag ang natanggap ni Hana mula sa suki niya na si Aling Shoni. Gusto nito na dayuhin siya ni Hana sa Batangas at dalhan ng mga lote ng gintong alahas. Sideline ni Hana ang pagtitinda ng mga mamahaling alahas. At talaga namang doon siya tumabo ng pera. Kaya naman, habang nagpapahangin silang mag-asawa, niyaya niya si Fred na samahan siya. Fred, may lakad ka ba sa Biyernes?
Bakit? Anong meron sa Biyernes? Tinawagan kasi ako ni Aling Shawnee. Pinapadayo ako sa Batangas. Gusto niya bumili ng alahas. Hindi ba't yan yung gustong-gusto na titigil ka ng isang gabi sa kanya? Oo. Overnight sa resort niya. Hindi ako pwede. May worship kami ng Friday at Saturday. Kailangan ko din gabayan yung mga bagong youth pastors. Bakit hindi ka magpasama dyan kay Ralph? At na magkaroon naman ng silbihan. Fred, may silbi si Ralph sa atin. Hinay-hinay ka naman sa pagsasalita. Pasensya na. Wala akong masamang ibig sabihin. Ano, Ralph? Pwede mo bang samahan si Hana sa Batangas? Pwede naman. Ayun. Marunong ka bang magmaneho? Oo, marunong. O hayan, may kasama ka na. At ako nga ang nakasama ni Hana pa Batangas. Ngunit may isang naiba sa plano. Hindi kinailangan ni Hana na tumigil ng isang gabi. Kaya naman pagsapit ng hapon, ay binagtas na namin ang pauwi pabalik sa aming lugar. Matutuwa si Fred dito. Ang laki ng kinita natin. Tapos hindi ko pa kinailangan matulog doon. At higit sa lahat, may dala tayong paborito niyang bulalo. Sana nandun siya sa bahay. Di ba ang sabi sa'yo, may worship daw sila ng Biyernes at Sabado? Ay, oo nga no. Ralph, pagod ka na ba? Oo, alam ko na. Gusto mong dumaan tayo sa church nila. Ihahatid mo yung bulalo niya. Okay lang ba? Oo naman. Sige, doon na muna tayo dumiretso. Siyempre, hindi okay sa akin, Madam Venus. Pero anong magagawa ko? Umuo na lang ako. Mas matimbang sa akin na makitang masaya si Hana. Kaya kahit pakiramdam ko, kakalas na ang binti ko sa pagmamaneho, umayon pa din ako sa plano niya. Pagdating namin doon, Oh, Hana, napadayo ka. May maitutulong ba kami? Kumusta naman si Fred? Bumuti na bang pakiramdam? Panay ang hingi ng sorry kanina nung tumawag sa cellphone ko. Ha? Ang alam ko po sabi niya may worship kayo. At igagay daw po niya yung mga bagong youth pastors. Wala siya dito. Tumawag kaninang tanghali, ang sabi ay hindi mo na siya makakadalo. Masamang masama daw ang pakiramdam niya. Ganun po ba? Sige po, uwi na ako. Baka po nagkasalisihan lang kami o di nagkaintindihan. Ana, pwede namang magpalamig ka muna. Dalhin kita sa may tabing dagat. Gusto mo? Hindi. Umuwi na tayo, Ralph. Mukhang uulan Mas mabuti na wag tayo abutan sa daan. hindi na kumibo pa si Hana. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi, nakatitig lang siya sa malayo. Larawan ng malalim ang iniisip. Pagsapit namin sa bahay, niyaya niya ako na samahan siya sa loob. Hanggang sa pagpunta sa second floor ng bahay nila ay nagpasama siya. Inabutan namin na bukas bahagya ang pinto ng master's bedroom nila. Mula doon ay dinig namin ang mga mabababang ungol at pagyutayot ng kama. Hana, Sa kama pa talaga namin. Grabe ka. Yun bang masamang pakiramdam? Oo, masama ang pakiramdam ko. Sa indayag ba naman ang balakang mo, talagang kahit sino, sasama ng pakiramdam. Nakakagigil ka. Ang bango-bango mo pa. Pakagat niya. Ano ba? Nakikiliti ako Mabango din naman si Hana. Tisay pa. Boring yun eh. Di wala akong marinig na ingay kapag ginagawa namin. Pero ikaw, halikan ka lang para kang violin. Talaga namang ang sarap sa tenga ng ingay mo. Pero hanggang kailan tayo ganito? Nakikihati lang ako sa kama niyo. Patakas tayo sa gitna ng gabi. Konting tiis lang. Pinaplano ko ng lahat. Di mo ba nahalata? Patay na patay sa kanya yung si Ralph. Ay, naku, sobra.
Ilang beses ko nang sinubukang magpapansin sa lalaking yung wala pa din eh. Parang hindi ako nakikita. Amor, tigilan mong paglalandi sa lalaking yun ha. Akin ka nang. Nakakaintindihan ba tayo? Ito naman, nagselos agad. Eh, ano bang plano mo? Lapit na ang birthday ni Hana. Ay, oo nga no. Mahina sa alak ang gagang yun eh. Sasadyhin ko na mapainom siya ng matapang na punch. Tapos ikaw naman, puslitan mo ng pampatulog ang inumin ng si Ralph. Ay, ang salbay mo. Pero gusto ko yan. Tapos ang plano mo, magdadrama ka na pinagtaksila ng asawa, gano'n. Yun, kuha mo. Sigurado mababalita siyang pakawalang babae. Isang matrona na mahilig sa mas nakababatang lalaki. Dahil doon, may dahilan na ako para palayasin siya dito. Gusto kong balian ng leeg ang dalawang nasa silid. Pero nang akmang susugod ako, naramdaman ko ang pagkapit ng kamay ni Hana sa braso ko. Nang lingunin ko siya, isang maikling iling lang ang ibinigay niya sa akin. Kasunod noon ay ang isang mapait na ngiti. Walang ano-ano'y tinadyakan niya ang pinto ng kwarto. Diretso siya sa kama, hiniklat ang buhok ni Amor at kinaladkad paalis ng kama. Ay! Alam ko, nasasaktan ako! Bitawan mo ang buhok ko! Aray ko! Nabalian yata ako! Ano ang problema mo, ha? Ano nananakit ka? Ang babae, di bali ng pakawalang ibaba. Huwag lang pakawala pati ang bunganga! Ano bang Ikaw! Manahimik ka dyan! Kundi kakapunin kitang hayop ka! Anong sinabi mo? Narinig mo ako! Kaya kong gawin yun na hayop ka! Kaya huwag kang makialam dito! Magre-reklamo ako sa barangay. Sasabihin ko na abusada kang amo. Okay lang. Gusto mo samahan kita? Kasi magsusumbong din ako ng pangangalo niya. Makulong na lang tayo pare-pareho! Hana, kumalma ka na nga muna. Mag-usap tayo. Hindi! Tapos na tayo. Nagsinirang mo tiwala ko, tapos na tayo! Palalayasin? Matapos mo akong patulugin? Palalabasin mo nangangalo niya ako? Ako pa talaga? Ang kapal naman ang mukha mo! Akin ang bahay na to! Teka, Hana. Walang ganon. Ang bahay na to, bahay ng aking mga magulang. Pamana sa akin! Wala kang ambag na singkong diling dito! Mga baboy kayo! Magsilayas kayo sa pamamahay ko! At lumayas nga ang lalaki. Pero hindi basta layas ang ginawa. Nagtawag ito ng maghahakot ng gamit na ayon sa kanya ay dapat sa kanya mapunta at karapatan niyang makuha. Hinayaan lang ni Hana. Kahit ang mga bank books na hati sila ay kinanya din ito. Pero parang wala lang kay Hana. Binigyan pa niya ng authorization ang lalaki na ma-withdraw ang laman ng mga naturang accounts. Pero may kapalit. Bago ko ibigay ang authorization mo, pirmahan mong katunayan na to. Ito ay nagpapatunay na ako, si Fred may sapat na gulang at malinaw na kaisipan, ay nakuha ng lahat. Anong kalokohan to? Ipinagawa ko yun sa abogado. Talaga bang itong gusto mo? Ang maghiwalay tayo? Splitting hairs, ganun? Sinaid mo ng laman ng bahay. Kumuha ka na ng mga antigong gamit na hindi mo binili. Hindi din ako kumibo nang sabihin mong may karapatan ka sa mga lahas ko. Pati sa joint accounts. Ano pang gusto mo? Hana, ayusin natin to. Lahat naman ng tao nagkakamali. Kung ang Diyos nga, kahit ilang beses tayo nagkamali, nagpapatawad. Bakit ikaw hindi? Una sa lahat, Fred, tigilan mo na ang nakakadiri mong paggamit sa salita ng Diyos. Panay ka banggit ng Bible verses pero hindi mo sinasabuhay ang salita niya. Masahol ka pa sa satanista. Bawiin mo sinabi mo. Hindi! Ayoko! Dahil yun ang totoo! Ano? Pangalawa, huwag ka nang umasang patatawarin kitang baboy ka. Kahit pa sa West lang tayo kinasal, sagrado pa rin sa akin yon. Sinira mo na rin lang kasagraduhan na ating kasal. Panindigan mo na! Ang katapusan, umalis na magkasama sina Amor at Fred. Dala ang lahat ng madadala nila. Nakamasid lang si Hana. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin niya,
Hiniling ni Hana na maiwan siyang mag-isa. Gusto ko lang sabihin na hindi bato si Hana. Ilang beses ko siyang narinig na humagulgol. Ilang araw ko din siyang nakita na mugto ang mata. Pero makalipas ang 2 buwan, Ralph, tapos ka na ba sa mga gawain mo? Oo. Katatapos lang. Bakit? Samahan mo ako maghapon. Marami tayong asikasuhin. Sige. Saan ba tayo pupunta? Sa bangko muna. Ilalabas ko mga ipon ko. Mamaya tayo ng konti lalakad. At habang hinihintay mo ako, ilista mong lahat-lahat ng kailangan ng farm. Kung may maisip ka, idadagdag na kailangan natin, isama mo na. Okay. mula noon, naging abala na si Hana. Parang inalis na niya ang saya sa buhay niya. Nakita ko din na itinago na niya ng tuluyan ang baraha niya. Araw-gabi, wala na siyang ginawa kundi ang kumita ng pera. Para bang binabawi niya ang lahat ng kinuha ni Fred at Amor sa kanya. Sa makabagong salita, panay grind siya. Hanggang sa isang araw, kinailangan ako ni tatay. Ang sarap naman ang amoy niyan. Nagluluto ako ng crispy bagnet, kare-kare. Dala mo si Mang Rodi. Nabanggit na lang din si tatay. Magpapaalam sana ako sa'yo. Bakit? Anong meron? Kailangan ni tatay ng alalay sa gagamutin niya eh. Mawawala muna ako saglit. Bah, alalay ka pala ng albularyo? Mukha man akong kuloko eh. Isa akong albularyo in training. Uy, maganda yan. Bihirang kasing bata mo na handang matuto ng espiritual. Sabi nga din ni tatay. At saka, ayaw niyang mamatay daw ang paniniwala. Dahil mula pa daw sa tatay mo. Kay Ka Aldo, galing ang kaalaman na ipinapasa niya sa akin. Mag-iingat ka, kayo ng tatay mo. Salamat. Siya nga pala. Ito ang medalyon. Pinabibigay ni tatay sa'yo. Medalyon? Bakit? Nabanggit ko kay tatay ang nakita mo sa baraha. Yung 4 flowers, pangontra daw yan. Panligtas sa mga signos. Pakisabi kay Mang Rodi, salamat. Pero hindi ko akalain na sa saglitang pag-alis namin ni tatay, malalagay sa panganib si Hana. Madaling araw nang umalis kami. Gabi na nang makabalik. Kabababa lang namin ng sasakyan nang mula sa kung saan ay sinugod ako ng yakap ng natataranta na si Hana, na sa pagkabigla naming mag-ama ay nakasuot lamang ng panloob niya. Naku anak, baka ikaw na lang ang palalakarin ko sa susunod. Nananakit ang likuran ko eh. Tatay, kalabo lang ang natanda. Kulang lang kayo sa apo. Kung yun lang ang problema, mag-asawa ka na. Tinatrabaho ko na po, tay. Hana? Anong nangyari? Bakit kinananak mo ng panloob lang ang suot mo? Nanginginig ka. Anak, ang mabuti pa'y ipasok mo na natin siya sa loob. Nang mapakalma namin si Hana, ikinuwento niya sa amin ni tatay ang nangyari. Ayon sa kanya, matapos ko siyang iwan ng umagang yun, may kumatok sa gate niya. Nang lumabas siya para i-check yun, walang tao. Pero may iniwang kahon. Dahil hindi siya sigurado kung ano ang laman nun, nagtawag siya ng tanod at nagpatulong sa pagbubukas para lang makita na nabubulok na ng ulo ng baboy ang laman. Kinagabihan. Salamat po! Sabi nga nila mabuti na ligtas kaysa nasa huling pagsisisi. Okay, Hana. Safe ka naman siguro. Oras na para maligo. May impacto ka na You made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a brand new one start. You just... Ha? Ano yun? May napasok yata. Shit! May nakapasok yata. Hindi ako papayag na maisan mo ko. Pumasok ka sa bahay ko na walang paalam? Boss,
Maghanda ka lumabas ng patay! Aswang! Hindi ako mamamatay na walang laban! Demonyo ka! Ito pa! Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! At yun na nga ang dahilan kung bakit sinalubong ako ni Hana na nakabra at panty lang. Pero aamin ako, Madam Venus, nabuhayan talaga ako ng dugo nang makita ko siya sa ganoong estado. Sabihin niyo na po na bastos ako, na manyak. Pero ang ganda naman kasi ng katawan ni Hana. Fusion ni Solen Yusuf at Maria Ozawa. Yes po, I'm a man of culture, sabi nga ng mga kabataan. Ipinaalam ko na sa barangay ang nangyari. Sabi ni Kapitan, dadagdagan ang nagroronda. Marunong bang pumuksa ng aswang ang mga yon? Baka mamaya, dagdag pa sa ililigtas natin ang mga yon. Hindi sila naniniwala sa aswang. Ano? Bakit po tatawag-tawagin pa tayo kapag may multo at mga nanonuno? Matatawa kayo sa sinabi nila sa akin nang itanong ko yan. Ano? Trabaho ninyong mga albularyo. Yun ay kung totoo nga ang aswang. Akala siguro nila nagbibiro ako. Siguro ang tingin sa akin ng mga loko, lukaret na matrona, na wala sa katinoan dahil iniwan ng asawa. Hindi maiwasan ang ganyang isipin, lalo at nasa taong 2000 na tayo. May paraan na para magmukhang aswang. Kung ako nga albularyo na minsan nabibiktima pa ako ng mga peking balita ng aswang, multo at maligno. Dahil sa nangyari, nagkasundo kami na maging pansamantalang bantay muna ako ni Hana. For some twisted thinking, masaya ako. Feeling ko chance ko nang maging Robin Padilla. Baka pwede ding Fernando Po Jr. Ang mahalaga sa akin, kasama ko si Hana. Dumating ang birthday niya. 37 na siya. Nagsimba lang siya, pagkatapos ay kumain kami. Walang dumating na bisita. Kami lang ni tatay. Doon ko naisipan na regaluhan siya. Bakit mo kailangan yung picture ng nanay? At tatay ko na dinasalan ng 9 days ng pasyam. Biglaan naman. Kaya tuloy naghahalongkat ako dito sa maalikabok na taguan. Basta, hanapin mo na lang. Sabi mo kanina, naitago mo ang mga yon. Alam niyo ba to, Mang Rodi? Baka mamaya kung anong kalokohan ang binabalak mo, ha? Huwag ka mag-alala, Hana. Ipinagpaalam ni Ralph ang gusto niyang gawin. Umayag naman ako. Heto na, oh. Sabi na, naitago ko ng ayos, eh. Oh, eto ang panlatag, mga kandila, at ang asin na may dasal. Ralph, alam mo na, naituro ko na yan ang ayos sa'yo. Salamat, tay. Tandaan mo hindi ka tatawag ng patay. Makikipag-usap lang kayo. Wala kang ibang iisipin kung hindi ang makausap si Elma at Aldo. Naiintindihan ko po. Hindi ko po kakalimutan. Para hindi po ako magkamali. Siya, lakad na. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Hana. Panay ang tanong niya sa akin kung saan ang punta namin. Pero panay tawa lang at hulaan mo ang sagot ko sa kanya. Hanggang sa... Sa sementeryo? Anong gagawin natin dito? Tara! Okay, di ba? Never ka pang nakaranas ng date sa sementeryo, no? Ito ang regalo mo sa akin? Oo. Pero hindi. Nagtitrip ka ba? Alam mo ba na yung pastorang ka-close ni Fred, pandalasan ng pagkismis na sugar mommy mo ko, na matrona ako. Tapos eto tayo. Kalagitnaan ng gabi na sa sementeryo. Magandang pamatay chismis to. Pakialam natin sa chismis. Tara. Baka matapos ng gabi. Bilis! Saan nga ba nakalibing ang mga magulang mo, Hana? Sa may tabi. Tabi-tabi, nasaan na po kayo, Tatay Aldo, Nanay Elma?
Eto na sila! Ano ba talagang gagawin natin? Ngayong birthday mo, gusto ko makausap mo sila. Alam ko na 27 taon nang huli ito. Pero kahit man lang sa pamamagitan nito, makapag-usap kayo. Makapagpaalam ng maayos. Inihanda ko ang mga gamit. Inilatag ang puting tela na dinasala namin ni tatay. Pagkatapos ay paikot kong ibinudbod ang asin bilang baluti namin. Pinahiga ko si Hana, pinapikit at inumpisahan kong tawagin ang buong pangalan ng magulang niya. Ang susunod na pangyayari ay base sa sinabi sa akin ni Hana na naranasan niya habang nakahiga siya at pikit ang mga mata. Nasaan ako? Hana anak, ang laki mo na. Lumaki kang maganda. Para kang nanay mo. Nay? Tay? Totoo ba ito? At bakit naman hindi? Pero wala na po kayo. Nilapan ng aswang si tatay. Nabarang ka naman. Ibig bang sabihin ito? Sa isipan ko lang nangyayari ang lahat ng ito. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ito totoo, anak. Malawak ang espiritual, pero may hangganan ang maaaring gawin ng tao. Ang maaari nilang pakialaman. Tay, hindi niyo ba pwede sabihin sa akin kung sino pumatay sa inyo? Sino ang aswang? Kasama yun sa bawal pakialaman, anak. Pero itong masasabi ko sa'yo, patay na siya. Tumalab ang orasyon na ginawa ko sa kanya. At malalaman mo kung sino siya. Hindi maglalaon at malalaman mo. Dahil po ba ito sa baraha ko ng kamatayan? Oo anak, dahil doon. At ikaw, inay, hindi rin pwedeng sabihin kung sinong bumarang sa inyo. Parehas sa lahat ng sinabi ng tatay mo. Okay lang po ba ako? Kung paano ako namuhay nung nawala na po kayo? Hindi ko po ba kayo hiniya? Dinala ko po ba ang pangalan nyo? At alaala nyo sa marangal na paraan? Oo, anak. Maayos kang lumaki. Isang karangalan na maging anak ka namin. Aswang! Bilis anak, umuwi ka na. Pero paano po kayo, inay? Alis na, anak. Tatay, sumama na po kayo sa akin. Sige na. Pasensya ka na, anak. Hindi pwede. Pero ikaw, marami pang magagandang bagay na naghihintay sa'yo. Isa pa, may iiyak kapag hindi ka nakabalik. Siya din ang gumawa ng paraan para maging posible ito. Si Ralph? Hindi ko mamasamain na maging manugang ang isang yon. Pero, para mangyari yon, kailangan mong bumalik. Mahal ka namin ng tatay mo, Hana. Noon hanggang ngayon. Hana! Hana! Nahulog ako. Pero hindi na ngayon. Oo, hindi na. Gising ka na. Salamat, Ralph. Wala na mas gaganda pang regalo ang binigay mo sa akin. Matapos ang naging birthday ni Hana, naging mas malapit kami sa isa't isa. Hindi na din kami nahiya na makitang magkasama sa harap ng publiko. Wala naman kaming ginagawang masama. Dalawa lang kaming magkaibigan na masaya sa piling ng isa't isa. Sa isipan ni Hana, siguro ganon. Pero ako, bawat oras na magkasama kaming dalawa ay may mali siya. Gusto ko siya eh. Isang araw. Panginoon ko, hindi na nahiya at talagang pinanindigan na ang pagiging matrona. Kating-kati ba na kahit ang lalaking mas bata sa kanya ng 10 taon, pinatulan, ibinalandra pa. Kaya naman pala, sipag na sipag kumita ng pera. Ay, sugar mommy pala. Huwag pansinin ng papansin. Naiinggit lang yan.
Dahil ang pwede lang niyang landiin, yung kasing tanda at kasing pangit lang din niya. Anong sinasabi mo? Nako, Pastora Ipe. Manakbo ka na. Ang asawa mo na si Tasyo nagwawala. Tasyo! Hindi! Nagkakamali ka! Patawad na! Patawad na! Hindi na ako uulit! Isang gabi lang naman yon. Tasyo, kumalma ka na! Ay, di loko. Akala mo santo na sinala sa bunot. Yung pala kahit matanda na, gumagarutay pa. Ay, takbo! Ang tsismosang pastora. May itinatagong lihim pala. Kaulayaw ang batang-batang hardinero ng church nila. Siyempre, hindi naman agad mamamatay ang balita na sugar mommy ko si Hana. Pero mabuti na yun. Nabawasan ang isang makatindila at nadagdag na siya sa pagchichismisan. Nang dumating ang unang Biyernes ng sumunod na buwan, muli akong nagpasikat kay Hana. Sa pagkakataong ito, pinakitaan ko naman siya ng tikbalang. Anong meron? Unang Biyernes ngayon. Sakto. Nakakuha ako ng baon ng niyog na may 3 mata. O tapos, Hana, gusto mo bang makakita ng tikbalang? tikbalang? Mag-scoop ka ng insenso at kamangyan sa lalagyan ko. O tapos, Titigan mo ang puno ng bayabas namin. Tapos, ibuhos mo ang insenso at kamangyan na durog sa nagbabagang baon ng niyog. Titigan mo ang bayabas sa usok na gawa ng insenso at kamangyan. okay. Oh! Totoo ba to? Nakikita ko talaga siya. Anong nakikita mo? Kayo mangging katawan. Matipuno na parang alaga sa gym. Nangingintab. Pero may ulo ng kabayo. Nakatingin ba? Hindi eh. Nakatalong ko. Oh. Pero teka, nag-uumpisa na siya lumingon dito. Sabihin mo sa akin, kumusta ang mata? Anong itsura ng mata? Brown, malamlam. Magandang kapalaran ang naghihintay sa'yo. Talaga? Yun ang sabi sa akin ni tatay. Kapag malamlam ang mata ng tikbalang, magandang kapalaran ang paparating. Ganun pala yun? Anong Bakit? biglang nalisik ang mata? Naging pula. Bakit? Nagalit pa sa akin? Ralph? May Sharona! Hindi! May asuna pa palapit mula sa talahiban! Hana! Tulong! Matutulog ako! Fred! Kaya naman pala biglang nagalit si Tikbe. Nakaramdam ng aswang bago pa namin nakita yun ni Hana. At sa pagkabigla naming dalawa, si Fred yun. Dahil sa sunod-sunod na padyak ng tikbalang, nabalian ng braso at ng binti si Fred. Aray! Pasalamat ka, hindi kita hinayaang tuluyang mapatay ni Tikbe. Salamat. Ayoko maduguan ang kaibigan kong tikbalang. Hindi pumapatay ng taong mabubuting engkanto. Ganun ba? Fred, Hana, hindi ako aswang nung magkasama pa tayo. Huwag kang mag-alala. alam ko, matakaw ka sa adobong madaming bawang, sibuyas, at marinated pa sa toyo na may kalamansi bago lutuin. Kung aswang ka na nun, nalusaw ka na. Sa bagay ano? Anong ginagawa mo dito, Fred? Gusto kong makipagbalikan. Hindi! Ayoko! Nang mahuli kita may ginagawa kayo ni Amor sa kama natin, nawala ng pagmamahal ko sa'yo. Baka pwedeng maibalik pa natin. Fred, baka pag-isipan ko na maging kaibigan ka. Pero magtiwala ulit sa'yo at mahalin ka? Hindi na. Hindi na. Ang tiwala, kapag sinira mo, imposible nang maibalik pa. Mabuti kong ganun. Ano? Sinubukan ko lang kung iiyakan mo ba ako kung sakaling mamatay ako. Anong pinagsasabi mo? May bali din ba yung bungo mo?
Kaya nabaliw ka na? Ana, hindi ka titigilan na, Amor. Hanggat hindi ka niya napapatay. Ako pa? Ako na nga hinayop yung dalawa ko pang hindi niya titigilan? Sige lang kamo. Hindi ako takot sa kanyang baliw siya. Hindi mo naiintindihan. Sige na Fred, ipaunawa mo sa akin. Dahil hindi ko makita ang luhi ka ng lahat ng to. Yung nagtangka na pumatay sa'yo nung nagkakilala tayo. Yung salarin na hindi nahuli nung nag-propose ako sa'yo. Ang pang-aagaw sa akin ni Amor. Ang nagpadala ng bulok na ulo ng baboy. At ang aswang sa bahay mo. Bakit mo binabalikan ang lahat ng yon? Anong gusto mo sabihin? Ang lahat ng yun ay si Amor. Nanay niya ang aswang na lumapas sa tatay mo, yung Landa. Siya din ang bumarang sa nanay mo. Ano? Galit na galit si Amor sa'yo. Dahil sinira niyo daw ng nanay mo ang pamilya niya. Anong sisirain? Sabi ng tatay ko, narinig daw niya na sinabi ni Mang Aldo na bastarda si Amor ng ibang lalaki. At yun ang totoo. Pero ayaw yung tanggapin ni Amor. Kaya naman, gamit ang mahika negra ng ina niya, ginawa niyang aswang ang sarili niya. At dahil nagsama na kayo nang gawin niya yon, Nahawa na ako. tumikim ka na ba ng tao? Ayoko naman eh. Hindi ko gusto pero si Amor, ang impact ng babaeng yun, hindi siya tumigil hanggat hindi ako bumigay. Alam ko wala na akong pag-asang makabalik pa pero gusto ko, kung mamamatay ako, may magawa man lang akong mabuti. At plinano nga namin ang pagpuksa sa aswang na si Amor. Nagpasya kami na makipagtulungan kay Fred. Pero hindi ko inalis ang suspetsa ko sa dating asawa ni Hana. Ang plano, iiwan namin si Hana na mag-isa sa bahay niya. Magpapaalam kami na mag-ama na may gagamutin sa kabilang sityo. Pero ang totoo, nasa malapit lang kami. Magpapa-miss call sa akin si Fred kapag sumugod na si Amor. Anong sinabi mo, ha? Ano magiging okay? Hayop ka! Ipinadukot mo talaga si Hana? Gago! Impacto! Ralph, napakasama ng murang yan sa espiritual. Gusto mo bang humina ang gamit mo? Gago to eh. Alam ko, mali ako pero pakinggan niyo muna ako. Papatayin na lang kita. Hindi. Manahimik ka dyan at maupo ka na kayos. Pakikinggan natin ang sasabihin nito. Salamat po. Pero kapag napatunayan ko na puro katarantaduhan lang ang sasabihin mo, ako na ang bubusbos sa sikmura mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Fred? Oo naman. Gusto ko din namang makaligtas si Hana eh. Sinabi sa amin ni Fred na hati ang isipan ni Amor kung gagawing aswang si Hana o kung papatayin siya ng babae. Sa kalagitnaan ng gabi, sumugod kami sa isang kubo na nasa masukal na parte ng aming lugar. Hindi yon itinuro sa amin ni Fred. Hindi namin makikita yon. Tagu iyon ng makapal na mga ligaw na halaman at matataas na talahib. Pagdating namin, Sigurado ka ba dito? Papatayin na lang kita! Pero bago kita patayin, pahihirapan muna kita ng sobra! Kung hindi pa yung sapat na patunay para sa'yo, ewan ko na sa utak mong mahilig magduda sa kapwa. Tama na nga kayong dalawa. Tara na. Lumapit na tayo unti-unti. Nagbagong anyo na. Hindi ko gusto itong nakakita ko. Baka kung mapano si Hana. Hoy! Gonggong! Pabalik ka dito! Habulin na natin siya! una akong nakarating sa kubo. Mayabang po ako kung sasabihin kong hindi ako natakot sa aking nakita. Takot na takot po ako, Madam Venus. Nakakahiyaman pong aminin na ihi ako ng bahagya. Pero buhay ng babaeng mahal ko ang nakataya. Maliit na bagay lang ang takot kung maililigtas ko siya. Kaya naman dire-diretso akong pumasok at binundol ko ng ubod ng lakas ang aswang gamit ang aking katawan. Rolf! Sa wakas dumating ka na. Akala ko talaga katapusan ko na nang madala niya ako.
Lagi akong narito para sa'yo, Hana. Teka, huwag kang malikot. Pagkakawalan kita. Oops! Hindi ka pwedeng tumakas, Amor. Diyan ka lang! Kapag naglikot ka pa, pilak ng pana ang gagamitin ko dito sa crossbow ko! Sigurado akong maamo ka doon! Sumuko ka na, Amor! Baka sakaling makaisip pa kami ng paraan kung paano kang tulungan. Amor! Iginapos namin si Amor, pero ayaw niyang bumalik sa anyong tao para makausap. Kaya naman lumabas ang kalokohan ni tatay. Naglabas siya ng iodized salt. Opo, yung pinong asin. Minsan naming yun sinubukan sa ibang aswang. Talaga naman pong kawawa. Unti-unting kumukulo ang balat at naaagnas ang katawan. Kumporme sa dami ng isinasaboy. Hindi ugali ni tatay ang torture. Pero sa ipinapakita ni Amor na pagmamatigas, Tay, yan ba yung... Oo, anak. Iodized salt ito. Pero tay, hindi mo gustong ginagamit yan. Sa matigas ang ulo na kagaya nitong si Amor, gagamitin ko ito. Babalik ka ba sa anyong tao mo para makausap ka namin? O pahihirapan kita gamit ang asin na ito? Ano? Hindi ka pa din babalik? Nakabalik na ako. Huwag mo lang ibulbul sa akin ang bagay na yan. tinakpan namin ang kahubadan ni Amor gamit ang balabal na may mga nakasulat na dasal. Hindi iyon nakamamatay, pero kayang pigilan ang pagbabagong anyo niya. Huwag mo nang titigan ang bag ko. Wala kang magagamit dyan. Bago mo pa magamit, masusunog na ang kamay mo. Amor, tama na ha. Magpakalayo-layo na lang tayo. At bakit ako ang lalayo? Ako ang inagawan ng tatay. Ako ang inagawan ng kinabukasan. Namatayan ako ng nanay. Gawa ng hayop mong tatay. Nagdusa si inay. Nagdusa din ang nanay ko Binarang siya ng nanay mo. Ng nanay mong dilapang tatay ko. Kaya siya nagdusa. Sa halip na magbago siya, sa nalalabi na lang niyang oras, winalang hiya niya pang nanay ko. Dapat lang yun sa nanay mo. Dahil mang-aagaw siya ng asawa. Nakakaawa ka. Anong sinabi mo? Hindi inago ng nanay ko ang tatay mo. Iniwan ni Itay ang nanay mo dahil una, nakita niya ng babarang ang nanay mo. At ligayang-ligaya siya habang ginagawa niya yon. Na hindi siya nakukonsensya sa binabarang niya. Hindi! Hindi yan totoo! Pangalawa, nahuli siya ni Itay na nakikipagdiig sa ibang lalaki. Sa kasama niya doon sa kulto nila. Palit-palit sila nagkapareha sa ilalim ng buwan. Hindi mo ama si Itay! Hindi yan totoo! Hayop ka! Hayop ka, Hana! Bakit ikaw lang ang masaya? Bakit kami ni inay ang iniwanan? Dala ng pagkaawa, niyakap ni Fred si Amor. Inalo. Hinalik-halikan ang tuktok ng ulo at paulit-ulit na binubulungan ng pagmamahal upang mapakalma yon. Tama na, Amor. Nandito naman ako para sa'yo. Hindi kita iiwanan. Lumayo na tayo, ha? Mamuhay tayo ng tahimik. Tahimik? Sasamahan mo ako? Talaga? Oo naman. Mahal kita, Amor. Pangako mo yan? Pangako. Sumpa man. Mamatay man ako. Sige, Fred. Magsimula tayong muli. Sasama ako sa'yo. Inalis namin ang pagkakatali ni Amor. Pero nang babawiin na namin ang balabal, nakiusap si Fred na sakana. Kapag nakakuha na kami ng damit para kay Amor, pumayag naman si tatay. Paalis na kami. Nagpapasalamat na hindi namin kailangang patayin si Amor, na biktima lang ng kanyang kalagayan. Ngunit mali pala kami. Tayo na. Mabigyan ng damit na maisusot niyang si Amor. Mabuti na lang at hindi natin kinailangang paslangin si Amor. Nag-aalala pa din ako na baka mali tayo ng desisyon.
Nagkamali nga kayo! Dahil papatayin ko ang babaeng yan! Patay ka na ngayon, Hana! Ah! 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 Fred! Bakit? Akala ko ba kakampi kita? Patawad, Amor. Ayaw na kitang magkasala pa, pero kung hindi ko talaga mapagbabagong isipan mo, sasamahan kita hanggang kamatayan. Papigilan lang kita. Walang ano-ano'y nagbagong anyo si Fred. Itinulak niya kaming tatlo ni Hana at ni Tatay palabas ng kubo. Kasunod ang bag ni Tatay. Pero paglapag noon, napansin agad ni Tatay ang kulang. Anong aray ko? Hana, nasaktan ka ba? Maliban sa pang-upo ko, okay naman ako. Kayo po ba, Mang Rodi? Kinuha ni Fred ang kerosene at lighter. Anong ginawa mo, Fred? Ah! Nasusunog ako! Hindi! Hindi ito maaari! Babalikan ko kayo! Hindi ako mananahimik! Ah! Oo. Mananahimik ka na. Sa ngalan ng Diyos Ama, sa ngalan ng Diyos Anak, sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo, ibinibigay ko ang basbas sa iyo na nagpapatahimik sa kaluluwang ligaw at pumupuksa sa espiritong masama! Sa iba, sasabihin nila happy ending. Siguro nga, pero may malaking kabayaran. Hanggang sa oras na ito, tanda ko pa din ang amoy ng nasusunog na buhok at laman, ang tili ni Amor at ang hiyaw ni Fred. Pero oo, masasabi ko na happy ending. Naging malaya na si Hana at nailigtas namin siya sa kapahamakan. Ilang linggo ang pinalipas ko, nagtapat na ako ng pag-ibig ko kay Hana. Anong nang balak mo ngayon? Babalik ka ba ng Maynila? Hindi. Dito na ako sa atin mananatili. Naisip ko na gawing taniman ng bulaklak ang maliit kong farm sa likod. Mag-aalaga na din ako ng lovebirds. May market para doon. Ganun ba? Maganda yon. Malilibang ka. Ikaw ba? Kung okay lang sa'yo na manatili ako rito, alam mo na, magaling ako sa halaman. Magtatrabaho ka pa din bilang boy ko? Hindi. Ano, kung okay lang sa'yo. Kasosyo, Okay lang naman. may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Tanda mo ba nung 10 taong gulang ako? Yung sinabi mo na gusto mo akong pakasalan? Oo, yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ko yun sineryoso. Malaya ka magmahal ng iba. Ano ka ba? Hindi, Hana. Gusto ko sanang seryosohin mo ako. Ano? Pero ang laki nag-agawat nating dalawa. Atay mo na ako. Pwede pang tita. Kailan mo ako narinig na tawagin kang tita o ate? Hindi nga kahit kailan, ano? Dahil ayoko maituring na nakababatang kapatid o pamangkin. Mahal kita, Hana. Mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbagong damdamin ko para sa'yo. Ayos ka lang ba sa babaeng 10 taon ang tanda sa'yo? Kahit pa. Mahihintay mo ba ako, Ralph? Hindi pa ako handa magmahal ulit sa ngayon. Pero kung sakaling susubok muli ako, nanaisin ko na ikaw. Nahintay nga kita ng 17 taon. Ano bang konti pang delay? 1 taon lang naman akong pinaghintay ni Hana. Pagkatapos noon, pumayag na siya na maging kami. Saktong 30 ako nang magpakasal kami dahil 40 na si Hana. 2 lang ang naging anak namin. Hindi na masama, hindi ba? Pareho pang lalaki. Good boy kasi ako. Nagkatotoo ang biro ko kay tatay. Lumakas at sumigla siya noong magkaapo. Matagal pa namin siyang nakasama. Yung aral? Una,
Hindi relihiyon ang magtuturo sa iyo sa tamang landas. Maaari mong sambitin ng sambitin ang mga berso sa Biblia, pero gago ka pa rin. Nasa paniniwala yan at ang kagustuhan mong sumunod sa mga salita niya. Pangalawa, may magandang bunga ang paghihintay. Pero, aksyonan mo. Huwag kang wantamad na nakangangalang. Pangatlo, huwag pansinin ang chismis ng iba. Dahil kadalasan, kung ano ang ipinupukol ng iba sa'yo, yon ang ginagawa nila. Nagmamalinis, pero puro dungis. Dito ko na tinatapos ang aking sulat. Ang maniwala, salamat. Ang manuya, bahala ka. Nirerespeto ko ang opinyon mo. Hanggang dito na lamang po. Ralph.